Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa linggong ito, opisyal lang kinilala ng Simbahang Katolika ang isang millennial bilang pinakabagong santo. Kilalanin natin ang bagong inspirasyon ng mga kabataan, ang millennial saint na si Saint Carlo Acutis na pinanganak noong 1991 lang. Sa misang ito sa Vatican City, na dinaluhan ng mahigit 70,000 katao. Kinanonize ni Pope Leo XIV ang dalawa sa pinakabagong santo ng Simbahang Katolika, ang Italianong si Saint Pier Giorgio Fossati at si Saint Carlo Acutis, ang binansagang ngayong millennial saint. Si Saint Carlo Acutis ang kauna-unahang Catholic saint ng millennial generation o yung mga taong pinanganak mula 1981 hanggang 1996. Pinanganak siya sa United Kingdom noong May 3, 1991, pero sa Milan, Italy siya lumaki. Gaya ng kanyang mga kaedad, nakahiligan o ni Saint Carlo Acutis ang mag-computer. Ito ang ginamit niya para mapalaganap ang kanyang pananampalataya. Nag-aral siya ng computer code at gumawa ng mga website tungkol sa Eucharistic miracles at Marian apparitions. Pero noong 2006, ang 15 anyos lang na si Carlo namatay dahil sa leukemia. Dahil sa kanyang paggamit ng digital media na ipalaganap ang kanyang debosyon, siya ngayon ang tinuturing na patron ng internet. Binansagan din siyang God's influencer. Kabilang sa mga na-inspire ni Saint Carlo Acutis, si Jervin, ang founder ng grupong Tropa ni Carlo Acutis. 2013, na-encounter ko siya sa isang Facebook post. 2015, nag-email po ako kay Senyora Antonia Acutis, ang mother ni Carlo Acutis. Sabi ko po, gusto ko po magtayo ng isang grupo. Sinuportahan niya po yon. 2020, muli pong sumigla ang debosyon kay Carlo Acutis sa Pilipinas kasi po intensified na ang promotion kasi isang himala na lang ang hinihintay namin noon. Kaya naman sa canonization ni Saint Carlo Acutis nitong nakaraang linggo, hindi pinalagpas ni na Jervin. Lumipad sila pa Vatican para lang masaksihan ito. 10 taon namin hinintay itong pagkakataon na to at ngayon po ay ganap na siyang santo. Very grateful po kami na ma-witness yung canonization. Pag-uwi po namin, dala po namin ang aming mga karanasan. Gayon din po ang mga panalangin na ibinulong po namin ngayon. Masahan po natin ang mas pinaigting na pagpapakilala kay San Carlo Acutis sa Pilipinas. Kung si Saint Carlo Acutis ang pinakaunang santo mula sa millennial generation, alam niyo bang meron namang 7 Generation X o yung mga pinanganak mula 1965 hanggang 1980 ang nakatakda na rin maging santo? At isa sa kanila, isang Pilipina. Sino siya? Kuya Kim, ano na? Si Nina Ruiz Abad ay isang batang Pilipina na pinanganak sa Quezon City noong October 31, 1979 at lumaki sa Sarat, Ilocos Norte. Nakilala siya dahil sa kanyang pagmamahal sa Eucharistia. Lagi rin daw siyang may suot-suot na rosaryo at namabahagi siya nito pati ng Biblia at prayer books sa mga kaeskwela at guro. Pero nung siya'y nasa ika-4 na baitang, na-diagnose si Nina na may malubhang sakit sa puso. Namatay siya nung siya'y 13 years old lamang. Noong 2023, inaprubahan na ng CBCP o Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang pagsisimula ng proseso para imbestigahan ang kanyang buhay bilang potensyal na santo. Noong Marso 2024, ginanat ng Vatican ang nihil obstat para buksan ang kanyang cause for beatification. Ang kanyang cause for canonization, opisyal namang binuksan noong April 7, 2024. Kapag kikilalanin na ng simbahan ng mga himalang iniuugnay sa kanyang intercession, si Nina Ruiz Abad ay magiging isa sa pinakabatang santo sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nang buksan ng isang babae ang napitas nitong papaya sa kanilang bakuran sa Laguna, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang mga buto kasi nito tumubo na sa loob mismo ng bunga. Papayag ka bang kumain ng papaya kung ganito ang kanyang itsura? Anong mga buto nito sa loob? Tumubo na parang mga toge. Taray, may sariling ecosystem sa loob. Buti na buksan mo na po kaagad kasi kung bukas pa po, baka namunga na sila dyan.
Ang viral papaya, pinitas daw ng ina ni Mary Grace sa kanilang bakuran sa San Pablo City, Laguna. Hinog na po siya. Tapos po nung i-open po namin siya, nagulat po kami kasi meron siyang mga stem-stem. Yung na-amaze kami, gawa ng first encounter lang din po namin yun. Ang tanong, ligtas mo bang kainin ang papaya? Hindi normal na tumubong buto ng isang prutas habang ito'y nasa loob pa ng bunga. Ang tawag sa fenomeno na ito, vivipary. May iba't ibang dahilan kung bakit nangyayari ito. Una, kapag sobrang hinog na ng bunga. Pangalawa, kapag ang prutas ay hindi nakain agad o naimbak ng maayos. Nakaka-apekto rin dito ang klima at humidity sa paligid. Tutubo din yan kasi may hangin naman at saka may moisture. Panghuli, genetic factor. May ilang varieties kasi ng prutas na mas prone sa vivipary. Sa mga hybrid, kadalasan doon nangyayari yung ganyan nga mauna mag-mature ang seeds at saka huli yung pagkahinog ng pulp. Sa tanong naman kung ligtas pa rin ba itong kainin, ang sagot, oo. Basta't siguraduhin lang na hindi pa ito nabubulok o hindi pa ito amoy panis. Dapat wala rin itong amag o sirang bahagi. Mainam din na tanggalin muna ang tububong buto dahil maaring may kakaiba itong texture o lasa. Bagay daw na ginawa niya na Mary Grace. Sineparate po namin siya. Matamis naman po. Hindi naman po siya malata. Habang ang mga nakolekta naman daw nilang tububong buto, Ibinusbus lang din po ng mother ko dyan kasi madami naman po kaming papaya. Tapos sisibol na lang din po siya. Pwede itanim na yung mga tumutubo na buto. ang mga buto ng prutas karaniwang makikita sa loob nito. Pero alam niyo bang may mga prutas na nasa labas ng buto? Isa sa pinakasikat na prutas na wala sa loob ang mga seeds o buto ay ang strawberry. Ang buto kasi ng strawberry matatagpuan sa loob ng maliliit na butil na nasa labas ng balat. Ang tawag sa mga butil na to ay achenes. Isa pang prutas na nasa labas ng buto ang kasoy o cashew. Ang buto kasi nito ay nakakabit sa dulo. Opo, itong nababalot ng matigas na shell. At alam niyo ba na ito pala ang totoong prutas sa kasoy at hindi ang makatas na dilaw o pulang bahagi nito? Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Taas kamay ang mga hindi pa naghahapunan dyan. Tara, food trip tayo sa isang bayan sa Cagayan kung saan nagpasara sila ng highway para mag-budol fight sa kalsada. Para sa 131st founding anniversary ng kanilang bayan, ang mga residente ng Sanchez Mira sa Cagayan nagsalo-salo. Pero hindi sa restaurant o anumang kainan, kundi sa kalsada. Ito ang kanilang bersyon ng budol fight na tinawag nilang Kabayan sa Daan. Everyone is invited. Kahit turista pwede. It's a very Filipino thing, di ba? Yung magfi-fiesta ka tapos tatanggap ka ng mga bisita. Ang mga nakahanda sa napakahaba nilang mesa, pinag-ambagan daw ng LGU at ng mga barangay ng Sanchez Mira. May paletsyon, igado, pansit, at syempre, gulay. Basically, mga Ilocano favorites. Highlight din sa hapag ang pinagmamalaki nilang Sanchez Mira longganisa. Masarap po. Ito na yung pangalawang budol fight dito sa Sanchez Mira. Ilang sandali mula ng simula ng budol fight. Simot agad ang kanilang handa. Definitely, yung fellowship ang habol namin. Ang gusto lang namin magsama-sama yung buong Sanchez Mira. Pero may ideya ba kayo kung paano nagsimula ang hilig natin mga Pilipino sa budol fight? Ang budol fight ay nagsimula rito sa Pilipinas bilang isang military tradition noong panahon ng mga Amerikano. Ang budol ay isang military slang ng ibig sabihin ay pagkain. Sa mga sundalo, ang budol fight ay simbolo ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Sa ganitong kainan kasi walang mataas o mababa ang ranggo. Sabay-sabay silang kumakain ng nakakamay. Ngayon, ang budol fight ay hindi na lang ginagawa ng mga sundalo, bahagi na ito ng maraming salo-salo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa bawat scroll mo ngayon sa social media, bubungad sa iyo ang iba't ibang figurine na nakapatong sa tabi ng computer.
Ito ang nauuso ngayong trend. Labas tayo sa ating mga screen and let's make it real. May entry na bang lahat sa trend na ito? Kanya-kanyang lapag na ng mga laruan o figurine na gayang-gaya ang mga litrato. Maging ako nakiuso na rin, pero tila pinaglalaruan lamang ang ating mga mata. Ang mga laruan kasing ito, mukha mang realistic, hindi pala totoo. Produkto lang kasi ito ng AI o Artificial Intelligence. Ang AI ay tumutukoy sa kakayahan ng isang computer, gadget o software na gayahin ng talino ng mga tao. Gumagana sila sa pamamagitan ng tinatawag na machine learning. So yung machine learning, it's a training process na tuturuan mo yung computer na makapag-recognize ng mga patterns base sa mga nakikita niyang example sa totoong buhay. Para makapag-generate ng AI figurine image sa isang app, kailangan lang i-type ang prompt o instruction kung anong gusto mong makita sa picture. At pagpindot ang generate button, parang magic mo na itong makikita. Pero paalala lang ng eksperto, mag-ingat sa paggawa nito. Madaming concerns. So una, data privacy. Hindi natin alam kung paano nila ginagamit yung data natin. Another concern is pwedeng magamit yung mga images sa malicious purposes. So halimbawa, pwedeng palitan yung mukha ng isang tao ng mukha ng ibang tao para magpalaganap ng misinformation. Dapat natin siyang gamitin in a responsible way at hindi natin siya dapat ginagamit para manlin lang o manloko ng ibang tao. Kung yung mga nag-viral na figurine, produkto lamang ng AI, may nakilala kaming gumagawa raw talaga ng figurine na kaya kopyahin ang itsura ng tao. Nandito tayo ngayon sa isang lugar sa Quezon City, kaya daw gumawa ng figurine na kuhang-kuha ang itsura ko. Ang gamit na teknolohiya sa paggawa ng figurine dito sa studio ni Michael, ang photogrammetry technique. Una muna akong kinuhanan ng litrato. So halos 240 pictures ang nakuha sa akin at nakuha ang napakaraming mga anggulo, 360. Para talagang yung mga detalye talagang kitang-kita at maganda. After po ng pictorial, 3D editing po. Using 3D softwares, ididikit-dikit natin ng 120 photos. At kapag okay na, pwede na raw i-print ang figurine gamit ang kanila 3D printer. It is a full-colored 3D printer using photoresin. Excited ako ngayon, nakuna na tayo ng litrato. 3D printing, ang technology, alamin natin ang final results. At ang final results, dadali natin sa studio. Ano kaya ang kakalabasan ng aking realistic figurine na gawa ni Michael? Kuya Kim, ano na? Matapos ang mahigit isang araw, eto na ngayon ang aking sariling figurine. Kopyang-kopya ang aking outfit from head to toe. Pati ang detalye ng suot ko, plakado. Alam nyo, galing po ako sa sakay ng motor, may hawak akong helmet at naka-jacket pa ako. Kuhang-kuha talaga ang lahat ng detalye pagkagaling. Nakakamangha ang kayang gawin ng technology. Kung dati mga TV, movie o comic characters lang ang may action figure, ngayon, pwede na rin tayong magkaroon ng sariling versyon nito. Ganda. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mars, heto ang latest. Nakakita ang isang robotic rover ng NASA ng posibleng senyales ng sinaunang buhay sa Red Planet, ang Mars. Mabibigyan kasagutan ng nga ba ang matagal ng katanungan tungkol dyan? Kuya Kim, ano na? Ito ang Perseverance, isang robotic Mars rover na nilaunch ng NASA o National Aeronautics and Space Administration para pag-aralan kung posibleng may buhay sa ating kapitbahay sa solar system, ang planetang Mars. At ayon sa ahensya, ang isa sa mga rock sample na nakolekta ng Perseverance, may malakas na indikasyon na may buhay sa red planet noon. Ang rock sample kasing tinawag nilang Sapphire Canyon na nakolekta sa Jezero Crater. Naglalaman ng tinatawag na potential biosignature. Ang potential biosignature ay tumutukoy sa anumang pisikal, chemical o biological na palatandaan na maaaring indikasyon ng buhay. Ang nakita nilang marka sa sample, posibleng gawa raw ng mga microbes o yung maliliit na organismo. 3.2 hanggang 3.8 billion years na ang nakakaraan. These textural features told us that something really interesting had happened in these rocks. Some set of chemical reactions occurred at the time they were being deposited. And so we really wanted to understand what those reactions might have been. Pero nangangailangan pa ng mas malalim na pag-aaral para makumpirma kung may presence of life ito.
Gayunman, tinuturing na ng NASA ang discovery na ito na isang breakthrough. This very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars, which is incredibly exciting. May buhay nga ba sa ating kapitbahay sa solar system? Paano nakaka-apekto ang discovery na ito sa ating pag-aaral sa kalawakan? Yan ang ating susubaybayan sa darating na mga araw. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.